online. Naka-record na ba? Morning po, mga onliners at sa mga team church. No? So, today, no? So, kaya po, ang ating pong no? Kung mabilis matuto ang mga kabataan ng mga bagay dito na enjoy nila sa mundong ito, lahat, mga teknolohiya, mga AI na yan, no? Mabilis sila natututo. Kahit anong pagbabago ng mga apps at mga technology, ang bilis sila maka-adapt. Ang tanong natin, gaano kaya kalaki ang magagawa ng Diyos kung maaga pa lang ay natutunan na po ng mga bata ang isang tao na ang salita ng Diyos. Bata pa lang, ano kaya magagawa? That's what, ngayon po may isang bagay po kasi napapansin. Kapag bata pa ang isang tao, mabilis siya natutunan. Totoo yun. Kaya kung pag may edad na, totoo pa, kapansin nyo, kapag lalo na kung may edad ka na, no? medyo hirap talaga na maka-adapt kasi nga, hindi naman sa leg, kundi yung kanyang ability, yung abilidad niya na nakaunawa. Kasi syempre, kung sanay ka sa mga pagbubukal ng lupa, hindi mo alam ang ibig sabihin nun. Wala kang idea. Tama? So, ganun po. Napapansin po yan. Mabilis po matututo ng sayaw, ano ba? Mas bata. Mas mabilis matuto ng kanta. Tingnan niyo po yung talapakan naman natin yung mga kabataan natin na ginagamit ng Diyos. Ang bilis nila. Mga kailan lang ay nandiyan upo, gaganyan-ganyan. Yung upo. Ngayon, kita niyo naman, no? Ang mabilis din sila matuto ng cellphone kahit ano pong model pa yan at kung anong mga bago-bago mga teknolohiya. Minsan nga, mas marunong pa sila sa magulang nila. Sa sobrang dami nilang alam, mas marunong pa sa magulang. Pero ang tanong nga, yung ngayon kanina tanong kasi inyo. Kaya po ngayong umaga nito, ngayong buwan kasi ng July, pag-uusapan natin yung growing in the Word, yung paglalim at paglago sa salita ng Diyos. At sinimulan po natin, sa buhay po na sinimulan natin last week kay Ezra, ngayon naman, sa isang kabataang ginamit ng Diyos. Okay? Hindi siya apostol, kagaya ni Pablo, hindi rin siya celebrity preacher, hindi rin po siya sikat na leader. Actually, totoo nito, kagaya ng mga kabataan natin ngayon, nahiyain sila. Napakamahiyain po nitong kabataan ito sa ating pong pag-aaralan. Madalas may sakit. Ito si pag-aaralan natin. Pero ginamit siya ng Diyos upang makatulong sa pagpapalawak ng Ebanghelyo ng Diyos. Sa pangalan niya, ang pangalan po niya ay Timothy. Ano po pangalan? Timothy. Sibigan natin? Timothy. Ayan. At ayun po, ako po ni Mama Mila, si Timothy. Okay? Pangalan ni engineer. At sa buhay po niya, makikita natin ang isang mahalagang katotohanan. Kaya walang kukurap, walang pipikit, walang gagalaw. Okay. Ganun lang. Ayan. Walang kakalabit? Dito ang tingin sa Pastor na Pogi. Okay. So, ang ating pong title ngayon tayo, Timothy, Faith Starts Young. So, ang ating pong basihan ng ating pong sermon ngayong bagay, matatagpuan po sa ikalawang Timoteo 3:14 hanggang 15. So, sige po, tayo po tayo na, basahin po natin. Sabay-sabay po tayong bumasa. Ngunit, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at pinag-iwalaan. Sapagkat, alam mo kung kanino mo ito natutunan. Verse 15, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihan magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan
sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita ay ngayon ay makauupo na. So, una-una, sino po ba si Timothy? Para maintindihan natin. Who is Timothy? So, bago po natin pag-aralan ng ikalawang Timoteo 3, mahalaga po natin makilala muna si Timothy o si Timoteo. Yan. So, si Timothy po o Timoteo sa Tagalog ay isa po sa pinakamalapit na kasama ni Apostol Pablo. Hindi po siya apostol. At hindi rin po siya sikat na mangangaral. Ngunit, isa siyang kabataan. Hindi lang basta kabataan, na ordinaryong kabataan. Siya po ay kabataang makapangyarihan ginamit at Diyos. Very powerful. No? Alam niyo po, kahit kabataan kayo, pwede kayong gamitin ng Diyos sa isang makapangyarihang paraan. Ang kanyang pong ina ay si Eunice. Ano po pangalan ng nanay niya? Eunice. At si Loida, ang kanyang unang ang ina po niya si Eunice at ang lola po niya si Loida. Ano po pangalan? Yan. Yung pong nanay niya at lola niya ang unang nagturo sa kanya ng lahat na patungkol sa salita ng Diyos. Kaya sa bahay pa lang, bata pa lang po, no? Nagba-Bible study na si Timothy. Kaya, pwede po sa bahay ang T40. Pwede T40. Ang mga apo, yung mga ano nyo, pwede po doon. Kasi yan, araw-araw, tinurog doon po niya natutunan yan. Ang pag-amsalita po ng Diyos. Okay? Siya po ang, sabi ko sa ikalawang Timoteo 1:5, naalala ko ang iyong taimtim na pananampalataya na unang nakita sa iyong lolang si Loida at sa iyong inang si Eunice at naniniwala ko nasa iyo rin ngayon. Mga kabataan, mga may sapat na gulang, nanay, tatay, ano man pong natanim na salita ng Diyos, yan po ay nananatili. Awa po ba na? Amen. Ano man natanim sa atin, nandyan na po yan. Kaya po alam niyo po yung mga Filipi 40 nyo, Filipi 6, yung akala niyo po, walang nangyayari. Parang, wala namang pastor eh, parang ganun pa yung buhay na. Parang walang natututunan, parang hindi babago. Yun ang akala niyo. At alam niyo po, ang Panginoon, ang sabi ng salita, ang Diyos, hindi daw po babalik na walang kapuluhan ang anumang natanim na salita ng Diyos at wala po naging. Amen. Kaya hindi nasasayang. Maaari katulad ng mga kabataan na sinishare nyo, parang ganyan lang. Yung akala nyo gano'n, naniniwala ako, kumaan na rin sa kalooban. Yung akala nyo, nagtitengang kuwali yung anak ninyo. Yung alam yung tengang kuwali, yung kuwali, tapos hindi ka tenga. Yung alam nyo po yung tengang kuwali, yung nagbibingi-bingihan. Yung akala nyo, tumatanim yon sa kanila. Amen? So, kaya po, bago naging leader si Timothy, bago siya naging disipulo muna siya sa loob ng kanyang tahanan. Kaya alam niyo po, ang totoong tunay na discipleship sa loob ng bahay. Totoo yan. Discipleship begins at home. Lalo na kung ang mga magulang ay mananampalataya ng Diyos. Amen.
Can we understand that? Hindi. Disciple nyo sila. Kaya kahit ayaw nila, basta basahin natin ang Bible. Bigyan nyo sila ng mga, yan, ito, babasahin. Bigyan nyo ng memory verse, bigyan nyo na mag-pray, turuan natin, paano, mag-opening, kahit ano na ako ba natin, discipleship begins at home. Paano po tinawag ng Diyos si Timothy? So, si Timothy po ay unang nabanggit sa Gawa 16. Nang dumating po si Pablo, saan? Sa Listra. Pangalan po ng lugar ay Listra. Yes. Na doon po nagmisyon si Pablo. At napansin niya po na may magandang patotoo itong kabataan ito si Timothy. Listen to this. Kasi dinisciple siya ng nanay at tatay niya. Ng nanay at lola niya. Kaya po, nahubog sa kanyang karakter kung ano man ang isinanay sa magulang niya. Kaya po siya lumaki na may magandang testimonya at totoo ng kabataang namumuhay sa salita ng Diyos. Kasi naging kakaiba siya sa mga kabataan. Naintindihan ko ba na? So hindi po siya nakilala dahil sa kanyang talento. Hindi tumating na si Pablo, ay ang galing naman ng kabataan ito Ang ganda ng talent, hindi siya nakilala doon. Hindi rin po siya nakilala dahil sa kanyang kasikatan o kilala siya sa lugar nila. Hindi rin siya nakilala dahil mayaman siya o pogi siya, maganda siya, magandang pumura. Hindi doon siya nakilala. Nakilala siya sa magandang patotoo. Hindi na po ba natin? So bago gamitin ng Diyos ang isang tao sa public, mauhubog muna siya sa pribadong buhay. Tinan niyo po sa Gawa 16:2, akala niyo niluloko kayo. Sabi diyan, maganda ang sinasabi tungkol sa kanya ng mga kapatid sa Listra at Iconio. Yan po yung mga dalawang lugar. So isipin niyo, hindi lang doon sa Listra ng kanyang tinitirahan, maging doon sa karatig bayan. Kilala si Timoteo na bilang mananampalataya ng Panginoon. Hindi siya nakilala sa talento niya. No? So, kaya po, ano po nangyayari? Noong panahon ito, si Pablo po ang sumulat itong ikalawang Timoteo. Ito po ay isang pastoral letter. No? Pag sabing pastoral letter, ito po ay letter ni Pablo kasi siya yung pastor niyan. So letter to the, kay Timoteo kasi siya yung pastor na ng lugar na yun. Kahit kabataan siya, kahit bata pa siya, naging pastor na siya. So ang pastor, hindi po pang matanda. Hindi yung pag matanda na ako sa ako hindi pwede kung bata pa lang. Pwede na. Ako pa nagsimula. 21 years old. Ay, di ba lang? Kaya meron po ka nagsimula. 21 years old. Very young. 25 o church planting na. So yan po, no? Ano po nangyari? So hindi po maganda ang kalagayan ng church nung sinulatan ni Pablo, si Timoteo. Kasi po sa lugar nila, lumalaganap po ang maling katuruan. So may mga katuruan na bagong kumakalat na hindi po sang-ayon sa Biblia at sa ating pong sinasampalatayanan. At dumadami po yung fake na teacher ng Bible. Okay? Marami ang nagiging parang ngayon sa panahon natin ngayon, maraming mga vlogger, maraming mga motivational speaker, no? Pero ang mga sinasabi, hindi totoo sa sinasampalatayan. Parang ganun po. So dumadami. Marami pong mga take the picture that time at tumitindi yung pag-uusig, yung kanilang
persecution. Kaya yung panahon nito, napakahirap. Panahon po ng kahirapan ng buhay, pananampalataya. So sa parang sabi ko sa inyo, parang panahon natin ngayon, na maraming informasyon tayo nakukuha. Maraming mga opinion, kabi-kabila. Ito gawin mo, ito ang tama, ito ang dapat, and all. Kaya po tumitindi po ang kaya po, marami ang kasalanan kaysa sa katotohanan. Kaya po sinabi ni Pablo sa sa 3:15, kaya sinabi sa 3:15, anyway, mula pa sa iyong pagkabata ay alam mo na ang banal na kasulatan na pagkakabigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan dulot ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So habang po lumalaki si Timothy, habang hinuhubog siya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, at nang dumating po yung tamang panahon, ginamit siya ng Diyos sa pagpapalawak ng mabuting balita. Maaring ngayon ay panahon sa atin ng paghubog kasi marami sa atin hindi pa talaga sanay, hindi pa marunong. It's really a time of shape up. The Lord is shaping us up. Pero si God, may tinatakdang tamang panahon para sa iyo para gamitin mo. Amen. Lahat tayo gusto ng Diyos gamitin. Kaya po ang pananampalataya ay pwede po siyang magsimula ng kahit bata pa. So kahit po kaya po yung mga bata na tinuturuan ni G, hindi lang po sila nandun para maglaro, gawa ng craft. Tinatamnan natin sila ng salita ng Diyos. Kasi ganito po yan, listen to this, youth and children. Ang mga tayo po, mga may sapat na kulang. Tayo, ang pag-asa ng In-Life Christian Fellowship sa panahon ngayon. Yung mga kabataan na nasa likod na yan, kayo ang pag-asa ng In-Life Christian Fellowship sa susunod na henerasyon. Kasi kayo darating na panahon na papalit sa mga leader dito. At yung mga kabataan, yung mga bata na tinuturuan ni G, sila yung pag-asa natin sa susunod pa na kabataan. Kaya mga kapatid, kapag pinabayaan natin ang mga bata, yung parang tingin nila ay bata lang yan. Pwede lang ganyan niya, kulay-kulay lang. We will lose the next generation. Kaya yung mga kabataan na to, sinisikap natin na maabot sila, makamnan na salita ng Diyos, kasi pag ito pinabayaan natin, we will lose the next generation. Kaya napakahalaga ng ginagampalang papel ng mga kabataan. Hindi sila pandami, hindi sila pandagdag, sila ay mahalaga sa kaharian ng Diyos. Amen. Kaya po mga kapatid, no? Ano po nangyayari sa mundo? Sa mundo po natin, hindi po maganda, di ba, lumato yung, sorry pala, ito pala yung nabasa ko. So, kaya po sa 3:1, basahin po natin yung 3:1, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng panahon na hirap. Ngayon ito mga kapatid, listen to this. Nararamdaman na natin ngayon medyo mahirap ang mundo, di ba? Mahirap ang buhay, mahirap kumita, mahirap, ang dami pati mga influensya, wala tayong peace of mind pag
yung anak mo, dali mo sa school. Di ba? Hindi ka sure. Sa mga influensya dyan. Tama? The world is now not really safe anymore. Hindi ka sigurado sa magiging kaklase niya. Naintindihan natin. Ito po, yung naranasan natin ito. Mas lalo pa pong lalala pagdating ng panahon. Ang mundo ko will never be a better place. Bagkus itong tumatagal, lalo itong pasira ng pasira, pabulok ng pabulok. Naintindihan ko lang natin. Talagang dati ko yung panahon na sobrang walang Diyos, puro sarili, puro pandaraya. Naintindihan ko ba natin ito, mga kapatid? Kaya po, kapag magulo ang mundo, mas kailangan natin umapit sa salita ng Diyos. Kaya mga kabataan, tayo po, pagtundan natin, kapag wala tayong tanim na salita ng Diyos, kung wala sa atin ang katotohanan, matatangay tayo ng sistema at patron ng mundo ito. Wala tayong gagawin kundi sumabay na lang, sumakay na lang, kasi eto na ang mundo. Hindi nyo napapansin ngayon? Dahil eto na tayo, sa mundo na tayo ng AI, sabi nila, sa mundo na tayo ng ganito, moderno na. Yung mga dati nung araw, na ang tanaw natin ay nakahihiya ngayon, wala na, okay na. Diba? Unti-unti na, napapansin nyo, nagiging normal ang kasamaan, ang kahalayan, lahat. Ngayon, kaya napakahalaga na meron tayong salita ng Diyos para hindi tayo matanay ng kahit nasira ang mundo ito, mananatili tayo sa salita ng Diyos. Ano po yung kahalagaan nitong Timothy sa story ng storya ni Timothy? Ang natatanging bagay kay Timothy ay hindi yung kanyang talent, hindi yung kanyang pundasyon. Sa 2 Timothy 3:15, sabi niya, mula pa ng pagkabata ay alam mo na ang banal na kasulatan na makapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo saan? Sa kaligtasang dulot ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So habang lumalaki, so yan, parang ganyan, no? Bata pa lang sila, kabataan pa lang, ganyan lang. Parang ang simple-simple lang sa kanila ngayon. Habang yan, patuloy na hinuhubog natin, tinuturuan natin, lumalaki sila sa pamamagitan ng salita. At nagdarating po ang tamang panahon, gagamitin sila ng Diyos. Sila na ang titindig para sa church. Can we say amen to that? Ganun po si Timoteo. So habang siya ay tinuturuan, dinidisipulo sa bahay, nag-aaral sa salita ng Diyos, dumating yung tamang panahon na ginamit siya ng Diyos. Kahit po ako, alam niyo po ba ako, hindi po kayo ng background, ako po, pinaglilihi pa lang ng nanay ko, nagsisimba na ako. Nandun na ako sa Christian Church. So nagbubuntis pa lang nanay ko sa akin, nagsisimba na ako. Hanggang sa ako po ay sinilang, bata pa po ako nagsa-Sunday school na. Hanggang maging kabataan, dumating po ang panahon. Kahit naniniwala po ako, hindi aksidente yung mga kabataan. Salamat sa isa rin. Hindi aksidente na napunta kayo dito sa Inlight Christian Fellowship. Sinisimulan na ng Diyos ang inyong katuparan ng plano ng Diyos sa buhay mo.
May magandang plano ang Diyos sa inyo mga kapatid. Maaaring pagdating ng tamang panahon, isa rin kayo sa titindig para sa Diyos. Amen. Kaya po, no, faith starts young when God's Word is planted early. Kaya ho, maganda pala. Ano nyo po, maganda po. No? Nasa tiyan pa lang, bina-Bible studyan nyo na. Yan, yung baby. Akala nyo parang baby lang yan. Bible studyan nyo na. Totoo yun! Totoo ba mga kapatid? Alam nyo bakit? Nakakarinig na po, nakakaramdam yung mga baby sa loob ng tiyan. Yung baby na yan, akala nyo wala lang. Meron po yan. Yung karakter na mahuhugot. Sabi ko agad, baby, please pray tayo kay Jesus. Si Jesus lang ang magpapagaling sa'yo. Huwag kang iiyak. Mananampalataya tayo kay Jesus. Patahan na, anak. Agasan lumaki, naiintindihan ba ako? Are you getting it? Para pag hindi yung iyak, ibigay agad. Pag nadadapa. Kaya paglaki, gano'n yung tanong nila. Ma! Hindi yung dapat Jesus. Lord Jesus. Dapat yun ang ito. Can you say amen to that? Amen. Can you say amen to that? So mga kapatid, naging matatag si Timothy. Hindi dahil perfecto siya, kundi dahil matibay ang pundasyon niya sa salita ng Diyos. At ito rin po ang mensahe natin sa ikalawang Timoteo 3. Sa panahon ng kalungkutan o kalituhan, mananatili sa kasulatan. Sa panahon po ng kasinungalingan o fake news, mananatili tayo sa katotohanan. At sa panahon na tayo may kahinaan, mananatili tayo kay Kristo. Dahil ang Diyos na bumubog kay Timoteo ay siya rin po yung Diyos na kikilos sa atin ngayon. Kaya faith starts young because God's Word, in His Word, to shape His people for His mission. Hinuhubog tayo lahat sa mission ni Kristo. Kaya po, extraordinary God plants faith. Ang Diyos po ang nagtanim ng pananampalataya sa atin. Listen to this, mga kapatid. Ang pananampalataya po ay hindi nagmula sa atin. Ulitin ko, hindi nagsimula sa atin ang pananampalataya. Wala po tayong kakayanan manampalataya kasi ang kaisipan natin to see is to believe. Ang mga tao na namumuhay dito, wala kayong makikita na hindi ganito ang prinsipyo nila. Makita ko muna bago ko maniwala. Sino ang nagbigay sa atin ito na tayo ay manampalataya muna bago natin makita? Ang Diyos. Siya ang nagbigay sa atin ng kakayanang manampalataya sa Diyos na hindi natin nakikita. Siya, si Kristo Jesus, ang pinagsimulan ng ating pananampalataya. Siya ang nag-spark niya, nag-ignite sa atin na manampalataya. Siya po ang nagsimulan sa atin. Siya ang nagtanim. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dahil narinig mo, Ama, may nagturo sa iyo tungkol sa Kanya, kaya tumimo sa puso mo, bumukas ang pananampalataya. Amen. Bago po naging pastor si Timoteo, bago siya naging misyonaryo, bago siya naging leader ng church, isa muna po siyang batang tinuturuan ng salita ng Diyos. Kagaya din po natin. Kagaya natin si Timoteo na tinuturuan lang. Yung sinatsaga-tsaga mo na sa collab, yung lagi mo tinetext, sinachat-chat mo lang, may collab tayo. Tapos sinsong ka.
Di ba? O, tapos di pupunta, di kasi simutin. Ganun lang yan nagsimula si Timoteo. Kaya po dito sa 3:14, ngunit, manatili ka sa mga bagay na iyong natutuhan. Sabi na, no? At piniliwan, sapagkat alam mo kung kanino mo ito natutuhan. Pansinin po yung word na manatili. Diba na manatili ka? Napansin niyo po yung word? Yes. Ibig sabihin po, may natanim sa kanyang buhay na dapat niyang panghawakan. Hindi na po? So, hindi nagsimula ang pananampalataya ni Timoteo noong kasama niya si Pablo. Kuha. Nagsimula ito sa bahay nila. Yes! Sa pamamagitan ng kanyang nanay at ang kanyang lola. Kaya, mama, simulan ang ako. Amen? Can you say amen to that? Amen. So, bahay pa lang, turuan na. Ito po ang paraan ng Diyos sa maraming pagkakataon sa Bible. Bago po si Samuel, no, ay bata po siya nakarinig ng turo ng Diyos. Si David, bata pa nang nahubog, natutong magtiwala sa Diyos. Si Josias, bata pa na magsimulang hanapin ang Diyos. At si Timoteo, bata pa nang naturuan ng kasulatan. Kapag natanim po, hindi mo ba pag nagtatanim tayo ng mangga, hindi mo agad nakikita ang bunga. Pero habang lumalalim ang ugat, habang nalalim, nasarap. So, habang lumalalim ang ugat, naghahanda ang puno para sa hinaharap. Ganito rin po ang salita ng Diyos. Yung mga natatanim na salita ng Diyos sa mga kabataan ngayon, doon sa mga batang tinuturuan ni G, mag-uugat yon. At yon ay paghahanda ng Diyos. Pagdating ng panahon, ipre-prepara sila sa future nila. Na tamang panahon ng Diyos para sa kanila. Kaya hindi po sayang. Hindi sayang ang bawat oras na tatamnan sila ng salita ng Diyos. Maaaring hindi agad natin makita ang resulta sa isang bata. Sa isang bagong mananampalataya, maaaring nililis out nyo, Pastor, ano ba yan? Hindi mo pa makikita agad. O sa sarili natin buhay. Ngunit bawat talata, bawat naririnig nating salita ng Diyos, itinatanim ito sa puso natin at gagamitin ng Diyos sa tamang panahon ni Isa Sigera. Mga magulang, huwag po natin maliitin ang simpleng pagbabasa ng Bible sa bahay. I'm encouraging you, parents, have time to gather your children, your family, to have a reading time ng Word of God. Yung mga collab leaders, huwag po natin maliit yung mga small natin, yung mga sharing natin, yung ating T40 na ito, mula sa SOAT natin, isi-share natin, huwag po natin yung valuable natin. So mga bataan, huwag natin isipin na bata ka pa. Pastor, sobra naman, bata pa nga ako eh. Di mo na ako magseseryoso sa salita ng Diyos, basta ako upo lang. Ang pananampalataya, ginagamit ng Diyos sa hinaharap ay kadalasang nagsisimula sa mga simpleng sandali na gaya nito. Na pakikinig at pagsunod sa kanyang salita ngayon. Ngunit, hindi naman po nagtanim ng pananampalataya ang Diyos. Ang pananampalataya ang itinanim ng Diyos ay kanya rin po itong pinapalago. Tandaan natin, ang nagtanim ng pananampalataya ang Panginoon Diyos.
siya rin po magpapalago nito. Kaya mga leaders, T40, mga light disciples, huwag po kayong panghinaan ng loob kung walang nangyayari. Dahil hindi natin trabaho ang magpalago nito. Ang Diyos ang magpapalago ng tinatanim natin. Tayo po, taga-tanim lang. So wala tayong gagawin, tanim lang ng tanim. Tanim lang ng tanim. Tanim lang ng tanim. Tanim lang ng tanim. Nakuha naman kayo masyado. Naintindihan po ba natin? Kaya po, mula sa pagtatanim ng pananampalataya, titingnan natin kung paano po ito pinalaki o pinalakas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita at banal na Espiritu. Point 2, ha? Point 2 lang. Ano na nangyayari sa'yo? Mula sa iyong pagkabao, an extraordinary God grows faith. So, sabi papalago, through His Word. So, mula pa sa iyong pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay makapagbibigay sa inyo ng karunungan. Tandaan natin, mga kapatid, mga bata, kabataan, ang magbibigay sa inyo ng karunungan kung gusto talagang maging marunong, salita ng Diyos. Kaya pagyamanin natin ang salita ng Diyos. Tungo sa kaligtasan, dulot ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sabi ko sa ikalawang Timoteo 3:15, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng so ano nagbibigay ng salita ng Diyos? Tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So hindi na po sinabi ni Pablo na alam na ni Timoteo ang kasulatan. Hindi sinabi. Hindi na sinabi. Sinabi niya na ang kasulatan ang magbibigay ng karunungan tungo sa kaligtasan. Kaya natin tinuturo. Kaya natin po sila binibigyan ng salita ng Diyos. So hindi, kaya mga kapatid, no? Ibig sabihin, ang Bible ay hindi naman po para dumami yung alam natin. Hindi para dumami ang alam nating kwento. Hindi dumami ang alam nating mga verses. Sinabi po ng Diyos sa kasulatan ay magbibigay ng karunungan tungo sa kaligtasan. So ang layunin ay dalhin tayo kay Jesus. So ang purpose kung bakit tayo ay tinatamnan ng salita ng Diyos, para dalhin tayo kay Kristo Jesus. Para baguhin ang ating buhay. So paano po lumalago ang pananampalataya? Paano ba lalago ito? Hindi po lumalago ang pananampalataya dahil sa edad lamang. O sa haba ng tagal natin sa pagiging miyembro ng Inlight Christian Fellowship. Hindi sa dami ng attendance. Lalago ang pananampalataya, mga kapatid, kapag ang salita ng Diyos ay patuloy na gumagawa sa ating puso. Pag hinahayaan mo yung narinig mong salita ng Diyos, hayaan mong gumawa siya sa puso mo. Amen. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So allow the Holy Spirit to process. Pina-process yan ng banal na Espiritu. Araw-araw, pinare-remind sa'yo, di mo ba natatandaan? So sabi ng matabang pastor na Pogi, eto, di ba sabi ng Sunday? Di ba lagi, meron po tayong recall? Di ba pag meron tayong sitwasyon sa buhay, parang meron tayong nahuhugot na alaala na ating pong narinig. That's how
The Holy Spirit processing the word that you heard from the Lord. Amen. Ginagawa niyang buhay. Pinako. Pinatotohanan niya na totoo yung narinig mo. Can you say it to that? Amen. Kaya para pong halaman na nakabilad po sa araw, hindi pinipilit ng halaman ang sarili nito na lumaki. Unti-unti. Diba? Habang nakalantad siya sa liwanag, sa init ng araw, unti-unti itong lumalago. Ganito rin po ang Kristiyano. Habang nakalantad tayo sa salita ng Diyos, habang ang sakit ng tenga, dumudugo yan, habang naririnig mo, ang sakit, tama na. Habang ganyan ang nararamdaman niyo, Tama na po. ginagamit ng Espiritu Santo ang katotohanan naririnig mo upang baguhin ang puso mo, ang isip mo, ang pamumuhay mo. Ito, ano lang ha, small, slight joke lang, pero may sabi po nung pinuntahan kong lugar, hindi po dito. Pastor, gusto ko pong lumabog spiritually. Tinanong ko po siya, ilang beses ka ba nagbabasa ng Bible? Sagot po niya, Pastor, nagpapalo naman ako sa mga verse na sinishare ko. Tatlo rin dumaan sa akin mga verse sa timeline, sinishare ko. Sabi ko po, kapatid, hindi sapat ang notification. Ang kailangan, transformation. Baliwala. Kung sinare nyo man, o na-like nyo man, pinalo nyo ang isang content, kung wala namang pagbabago sa buhay. Kapatid, ganito po tayo mga kapatid dapat. Dapat po, maglaan ng regular na oras sa salita ng Diyos. Kahit 10 to 15 minutes araw-araw na may puso ng pakikinig. Kaya nga sana ang hope ko, yung ating piniprint na SOAP, may Bible reading doon, basahin po sana. Bigyan ng oras, 10 to 15 minutes araw-araw. Ginawa mo po matagal yun. Ang tagal pa nga natin bago pag nag-browse ka nga, 30 minutos, ang oras, di ba? O, natsatsaga. Huwag lang po magbasa. Pag nagbasa tayo ng Bible, mag-observe, magtanong, anong sinasabi ng Diyos sa akin? Anong dapat kong sundin? Hayaan po natin ang Espiritu Santo na mag-apply ng katotohanan sa ating buhay. So, hindi lang po knowledge. Hindi lang basta kaalaman. Kailangan po, ang layunin po natin ay pagbabago ng buhay. Kapag ang Diyos po ang nagtalim ng pananampalataya, mga kapatid, at pinalago ito sa pamamagitan ng kanyang salita at Espiritu Santo, hindi po doon matatapos ang kanyang gawain o layunin. Lalo ang lumalagong pananampalataya ay inihahanda po ng Diyos sa misyon. Kaya, sa susunod na bahagi, makikita po natin na ang Diyos, hindi naman po nagtatanim at nagpapalago. Siya rin ang nagsusugo. Kaya, ang last point po natin, last point, ano ka, Pastor? Sure. God, an extraordinary God, sends His people for Christ's mission. Dito tayo dinadala ng buong kabanata na ating po pinag-aaralan ngayong umaga. Hindi lamang po tayo tinawag ng Diyos para magkaroon ng kaalaman sa Bible. Kaya hindi na tayo umatid ng midweek insights para dumami yung alam natin. Hindi tayo nag-TT40 o nag-collab o nag-share group para lang dumami ang ating mga pag-uusapan.
Kaya po mga kabataan, dinadala po tayo ng kabanata ito sa layunin ng Diyos na hiyanda tayo sa kanyang misyon. Tingnan po natin sa ikalawang Timoteo 3:17. 16-17. Sabi nito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at pinagpapakinabangan saan? Sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay. Sa matuwid na pamumuhay upang maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain ang lingkod ng Diyos. I want you to, sige ba, observe, tignan po natin. Meron po yung flow. Napapansin natin, no? Bakit yun, pagtuturo, pagsaway, pagtuwid, at pagsasanay. No? So ito po yung flow ng scripture yung pag binabasa natin. Ito pong salita ng Diyos ay kinasihan o God-breathed. Sabihin natin, God-breathed. No? Ibig sabihin nun, hiningahan ng Diyos. No? So lahat po ng nakasulat, yan po buong Bible na yan, ay may hininga ng Diyos. Kaya buhay ang salita na yan. Kaya nangungusap. Kaya pag binasa mo, may aray. Kaya pag pinakinggan mo, may ouch. Why? Because ito po ay may buhay galing sa Diyos. Buhay itong salita na to. Okay? Kaya po, ang salita ng Diyos ay nagpapabago ng buhay. Wala po kayong makikita ibang klaseng na libro. Kahit anong klase pang libro na how to become a better wife, how to become a better husband, how to become ganito. Kahit anong basahin niyo dyan, hindi mababago buhay. Mababago lang ang buhay ng tao sa salita ng Diyos. Amen. Kasi ito ay talagang uusigin ka. Parang alam niyo, pag nabasa mo, talagang tumatalos. Talagang parang merong kumukumpit sa'yo na, ikaw yan, ikaw yan. Totoo yan sa'yo. Hindi para konsensyahin ka, kundi itulak ka na magbago. Amen. Kaya po, yung gusto ng Diyos, kaya po tayo, paganda ng paganda, sabi ni Rick Reyes. Ang salita ng Diyos, ang magpapaganda at magpapaganda at magpapaganda at magpapaganda ng ating pagkatao. Bakit tayo binabago? Para maihanda tayo sa paglingkod. Kasi di ba, ang hirap paglingkod, ang hirap pagturo. Yung tinuturo mo, hindi naman totoo sa'yo. Kaya habang tinuturuan ka ng Diyos, tinuturo ka ng iba, binabago din yung tinuturuan mo. Amen? Kaya po tayo makagagawa ng mabubuting gawain. Can we say amen to that? So ito po yung flow. Pero gusto ko tingnan pa natin yung mas mataas pa ito. Napansin natin, sinabi doon, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Okay. Gusto ko maintindihan natin o inspirasyon ng Diyos. Ano ito yung sabihin? Pag binasa po natin yan sa original na salin, sa Greek, sinulat yan sa Greek word, ito po ay theopneustos. Sabihin nga natin, theopneustos. Silent P yan. Theopneustos. Siya po ay dalawang salita. Yung theo means God. Yung neustos, hininga. Ibig sabihin, ang Biblia ay hininga ng Diyos.
Hindi po yan past tense kasi marami pong nagsasabi, hiningahan. So parang tapos na. Parang hiningahan lang. Yun na. Hindi po. Yun na po mismo ang hininga ng Diyos. Kaya po ang Bible, pag binasa natin, nararamdaman mo ang Diyos. Kasi, di ba pag may hinga ang tao, di na naamoy. Grabe naman kayo, agad amoy agad. Di ba pwedeng nararamdaman na mabuhay yung tao kapag, di ba pag ano, pinaparinggan mo kung may hininga? Ano ba yan? Hindi nga agad, pwede naman dito yung, di ba, nararamdaman natin pulso. Tama po? So, ibig sabihin po, ang salita ng Diyos, buhay! Yes. Kasi itong mismo yung hininga ng Diyos eh. Amen. I want you to connect that in a higher and a deeper sense. Kung ang tao po ay may tatlong components. Trichotomy tayo. Meron tayong body, soul, and spirit. Sabi nga natin, Body, soul, and spirit. o isa pa, mas malakas yung nasa likod. Sabay, 1, 2, 3, go! Body, soul, and spirit. Okay. Yung body, ito, sige, hawakan niyo yung katawan niyo. Aptusin niyo, sige, kapitin niyo yan. Aptusin niyo yung katawan niyo. Nararamdaman niyo, di ba? Yes. Tama? Itong katawan na to, ito yung panlabas na kumukonek sa kapaligiran. Ito yung nasusugatan, nababangga, nakuha ba natin? Ito yun, ito yung nakikita ng tao, ito yung napapansin ng tao, ito yun. This is connecting the surrounding environment. Yung kaluluwa mo, that connects to your body. Kaya ang body mo, nasasaktan dahil meron kang kaluluwa. Buhay. Hindi lang buhay, kaluluwa. Sabihin natin, kaluluwa. Kaluluwa. Dahil yung kaluluwa mo, yun ang nakakaisip, yun ang nakakaramdam. Okay? Kaya pag ang tao namatay, humihiwalay yung kaluluwa, wala na siyang pakiramdam. Nakuha? Naintindihan natin? Kaya nakakaramdam dahil sa ating soul. Now, the spirit. Ang spirit naman, yan naman ang kumukonekta sa Diyos. Kaya mo nararamdaman, naririnig, nakikita ng iyong pananampalataya. It is simply because your spirit is connected to God. Amen. Make sense? Amen. Make sense? Yes. Kaya pag ang tao wala kay Kristo, walang connection sa Diyos, hindi, kahit pagbasa ng Bible, hindi niya nararamdaman ng Diyos. Kahit magsimba, kahit umakin dyan, linggo-linggo, kung walang pananampalataya sa Panginoon at hindi titiwala kay Kristo, wala siyang koneksyon. Para nakaupo lang siya at naririnig at wala lang. Uuwi. Pause. Pero ang mananampalataya sa Diyos, umuwi na naramdaman ng Diyos, narinig ang Diyos because of the Spirit. Amen. Okay, balik tayo sa Bible. Ang Bible ay hininga ng Diyos. Kaya dahil konektado ka, pag nagbasa ka ng Bible, lumiliwanag. Nagkakaroon ng parang ako, nagkakaroon tayo ng interaction with God. Amen. Kaya pagbabasa po ng Bible, hindi yan basta-basa. We are interacting with the living God. Amen. Sa gusto mo maranasan at makita ang buhay na Diyos, gusto mong makausap ang bahay ng Diyos, Amen. are we getting the point? Yes. Are we getting the point now? Yes. Kaya po mga kapatid, ibig sabihin, hindi po opinion ng tao ang Bible. Hindi yan koleksyon ng magagandang quotes na ilalagay natin sa ating timeline. Hebrews chapter 4 verse 2. Hindi po yan self-help book. Ito po ay buhay na salita ng Diyos. Kaya kapag nagsasalita ang kasulatan,
ang Diyos ay nagsasalita. Amen. Para kung isang sundalo, bago ipadala yan sa misyon, kailangan muna siya sanayin. Bakit? Kaya kung may training, may correction, kinokorek, tamang pagbarero, tamang pagsuot, tama lahat. May disiplina, may preparasyon. Bakit po? Kasi po, dahil may assignment siya haharapin. Ganito rin po ang ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi aksidente ang bawat Bible study. Hindi aksidente ang sermon na ito. Hindi nagkataon para sa iyo. Tinaon talaga ng Diyos para sa iyo. Amen. Sinakto talaga na ikaw ay nandito. Amen po ba doon? Hindi po ako ang Diyos. Hindi po aksidente ang bawat pagsaway ng salita ng Diyos. Inihahanda tayo ng Diyos para sa kanyang layunin. Kaya po yung kagaya ng example ni Timothy. Si Timothy, hindi na natiling batang tinuruan lamang ng Bible. Dumating ang panahon na isinama siya ni Pablo sa misyon. Naglingkod siya sa iba't ibang churches. Nagdisipulo siya ng iba. Nag-T40, nag-Collab. At higit sa lahat, nagpastor siya. Ang kabataang tinuturuan ng salita ng Diyos, naging lingkod at ginamit para sa salita. Kagaya ko po, I started as young people. Dati, alam niyo po, parang ako lang yun. Yung Zimbabwe, ano yung Zimbabwe? Zimbabwe. Zimbabwe. Kaya, Zimbabwe. Ganun ako dati. Pagka may December, may youth camp kami, talagang, pag may camp, puspos, intinit. Pag uwi namin sa camp, talagang ang sipag, ang pait. Doon, di pa inutusan ng nanay, ginagawa na. Makalipas, ng tatlong balik sa dati. Masama pa sa dati. Kasi, yun naman, magpas ka naman, camp na naman, kainit na naman, ganyan ako dati. At little did I know, yung bawat salita pala na natanim sa akin ay may tamang panahon ng Diyos para sa akin. Kaya, huwag niyong tapusin ang isipan niyo sa mga kabataan, sa mga anak niyo. Baka pagdating ng panahon, pastor pala. Amen. Walang nangangarap maging pastor anak mo. Ayaw. Amen. Amen? Can I say amen to that? Amen. Kaya mga kapatid, no? Ang sungatan po ng spiritual growth ay hindi kung gaano karami ang alam natin o ang dami natin napapakinggan sa salita ng Diyos. Ang tanong, mas ginagamit ba tayo ng Diyos kaysa dati? Mas nagbabahagi ba tayo ng mabuting balita? Mas nagde-disciple ba tayo ngayon kaysa dati? Mas naglilingkod ba ako ngayon kaysa dati? Mas nakakahawig ko ba si Kristo? Dahil ang tunay na paglago ay hindi po natatapos sa sarili. Umaabot ito sa misyon ni Jesus. Gaya po ng mga alagad ni Jesus. Ganito rin po ang ginawa niya. Tinawag niya sila, tinuruan niya sila, tinubog niya sila, at pagkatapos, isinubo niya sila. At sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, binago nila ang mundo para sa kaluwalhatian ng Diyos.
Ganito rin po ang ginagawa ng Diyos sa akin ngayon. Kaya po malaking katotohanan ngayon, mga kapatid. God plants faith through His Word. God grows faith through His Spirit. And God sends His people for Christ's mission. Kaya mga kapatid, ang buhay ni Timoteo ay nagpapaalala po sa atin na ang pananampalatayang itinanim ng Diyos ay hindi po dapat manatiling maliit. Habang tayo po ay nananatili sa salita po ng Diyos, ipinalalago tayo ng banal na spirito at ginagamit tayo ng Panginoon upang dalhin ito sa iba. Dalhin din natin ang iba kay Kristo. Pinalalago po tayo ng Panginoon. At dati po natin makikita na ang extraordinary growth ay hindi po gawa ng tao, kundi gawa ng extraordinaryong Diyos na kumikilos sa pamamagitan ng kanyang salita para sa kanyang mission. Kaya, ito po natutunan natin, mga kapatid, balikan natin ang natutunan natin, no? Kay Timoteo. So, an extraordinary God plants faith through His Word. Diba, hindi aksidente para napalataya ni Timoteo. May lola na nagturo, may nanay na nagturo, may salita ng Diyos na itinanim sa kanyang puso. Bago siya naging leader, nagdisipulo muna siya. Kaya, an extraordinary God grows faith through His Word. So, kasi ang kasulatan, ginamit ng Diyos upang hubugin ang kanyang isip, puso, at buhay. So, hindi naman po siya lumaki sa edad, lumago sa edad. Siya po ay lumago sa pananampalataya. Habang nananatili siya sa salita ng Diyos, patuloy siyang binago ng Espiritu Santo. So, ang extraordinary God sends His people for Christ's mission. So, hindi po nagtatapos ang plano ng Diyos sa paglago ni Timoteo. Ginamit siya ng Diyos upang maglingkod, magdisipulo, at italaganap ang mabuting balita. Ang pananampalataya po na itinanim ay lumago. Ang pananampalataya lumago ay isinugo. Kaya mga kapatid, ang mensahe po ni itong ikalawang Timoteo 3 ay hindi lamang po tungkol kay Timoteo. Ito po ay tungkol sa bawat isa sa atin. Isang mundong puno po ng kalituhan. Maraming maling impluensya na sa paligid natin. At nagbabago po yung paniniwala ng maraming tao. Ang panawagan po ni Pablo ay mananatiling malinaw. Manatili ka. Remain. Manatili sa salita ng Diyos. Manatili kay Kristo. Manatili tayo sa katotohanan. Pansinin po natin, hindi naging dakila si Timoteo dahil sa kanyang edad. Hindi dahil sa kanyang personalidad. Hindi dahil sa kanyang talento. Naging kapakita-kinabang siya sa kaharian ng Diyos dahil nanatili siya sa salita ng Diyos. At ang parehong Diyos na to, ang kumilos sa buhay ni Timoteo, ay siya rin pong Diyos na kumikilos sa atin ngayon. Kung mahayaan po natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos na matanim, magpalago, at gumabay po sa ating buhay, gagamitin din po tayo ng Diyos para sa kanyang mission. Kaya po, Scripture equips young people to grow in faith. At kapag nanampalataya ay nakaugad sa salita ng Diyos, ginagamit ito ng banal na Espiritu upang tuparin ang misyon ni Kristo. Ito po yung huli kong challenge sa bawat isa sa atin. Mga magulang, itanim po ninyo ang salita ng Diyos sa inyong tahanan. Mga kabataan, kaway-kaway, huwag hintayin tumanda bago
seryosohin ang Diyos. Mga manampalataya, huwag lamang pong magbasa ng Bible. Mamuhay ayon dito. Dahil faith starts young, faith grows through His Word, faith lives for Christ's mission. At lahat po ng ito ay posible dahil sa ating extraordinaryong Diyos. Ito, tayo po ngayon ay dadako sa ating Light Youth, Light Generation Commissioning. Mga kapatid, ngayong araw ay isang espesyal na sandali para sa ating Inlight family. Naniniwala tayo na ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng nakaraang henerasyon, siya rin ang Diyos ng kasalukuyan at susunod na henerasyon. Sa buong kasulatan, makikita natin kung paano ginamit ng Diyos sina Samuel, Isaias, Jeremias, Timoteo at marami pang ibang habang sila ay bata pa. Ngayon, nais namin ipanalangin at italaga sa Panginoon ang ating mga kabataan ng Light Generation, hindi dahil handa na sila sa lahat, hindi dahil perfecto na sila, kundi dahil naniniwala tayo na ang Diyos ay may dakilang layunin para sa ating buhay. Inaanyayahan natin ang lahat ng kabataan, Inlight Generation na lumapit sa harapan. At ang kanilang leader na si Kuya Howard, Harap mo na kayo sa amin, mga kapatid. Howard, dito ka sa gitna. Light Generation. Ngayong araw, nais kong ipaalala sa inyo ang isang katotohanan. Hindi kayo future ng church lamang. Kayo ay bahagi ng church ngayon. Hindi ninyo kailangan hintayin tumanda bago gamitin ng Diyos. Ang parehong Diyos na tumawag kay Samuel, kay Isaias, kay Jeremias, at kay Timoteo, ay siya rin ang Diyos na tumatawag sa inyo ngayon. Kaya habang kayo ay nakatayo rito, tinatawag kayo ng Diyos na mamuhay na may kakaiba sa inyong generation. Hindi para sumabay lamang sa uso, hindi para habulin lamang ang approval ng mundo, kundi para mamuhay para kay Kristo. Ngayong araw, tatlong bagay ang hamunahin ang nais kong iabot sa inyo. Start your faith young. Simula habang kabataan pa. Habang bata pa kayo, piliin ninyo makilala Jesus. Habang maaga pa, ibigay ninyo ang inyong puso sa Panginoon. Habang huwag po ninyong intayin nang dumating ang problema bago ninyo hanapin ang Diyos. Pangalawa, grow your faith through His Word. Mahalin ninyo ang Bible. Basahin ninyo ito. Pag-aralan sa buhay. Dahil ang salita ng Diyos ang magiging ilaw ng inyong landas. At gabay sa bawat desisyon ng inyong buhay. Pangatlo, live your faith for Christ mission. Okay? Ang pananampalataya, mga kapatid, mga kabataan, hindi lamang para sa linggo. Dalhitin niyo si Jesus sa inyong paaralan. Sa inyong mga kaibigan. Sa social media. Sa inyong tahanan. Hayaan ninyong makita ng mundo si Kristo sa inyong buhay. Light Generation, kung handa kayong tanggapin ang tawag ng Diyos sa inyong buhay, sasagutin ninyo. At ito sabihin nyo, sa tulong ng Diyos, gagawin to. Sige, 1, 2, 3, go. Sa tulong ng Diyos, gagawin ko. Pwede po bang hanggang sa likod ng sa bahay ninyo? Marinig, 1, 2, 3, go. Handa ba kayong magsimula sa inyong pananampalataya habang bata pa? Handa ba kayong lumago sa pamamagitan ng salita ng Diyos araw-araw? Handa ba kayong mamuhay para kay Kristo at maging ilaw ng inyong generation? Handa ba kayong gamitin ng Diyos para sa kanyang misyon saan man niya kayo dalhin? Bilang
life coach, Brother Howard, bilang life coach ng Life Generation, tinatawag ka ng Diyos na patuloy na akayin sila sa salita ng Diyos. Palakasin sila sa pananampalataya. Turuan silang mamuhay bilang tulad ng alagad ni Kristo. Higayatin silang tuparin ang misyon ng Panginoon. Handa mo bang ipagpatuloy ang paghubog, paggabay, pag-aalaga sa mga kabataan ito sa tulong ng Diyos? Hintay family, tumayo po tayong lahat. Hala nyo sila lang, tayo lahat. Igagampanan po din kayo. Mga magulang, leaders, at church, family, kung sumasang-ayon kayong suportahan, ipanalangin, gabayan, at hikayatin ang ating life generation sa kanilang paglakad kasama ni Kristo, sagutin po natin ang sa tulong ng Diyos, gagawin namin. Sa tulong ng Diyos, gagawin namin. Ito ka over. Yes. Pwede po ba lahat ng ating naman, ituon po natin kay Howard. Panalangin po natin siya. Ama naming Diyos, salamat po sa buhay ni Brother Howard Ang. Salamat sa kanyang puso para sa susunod na henerasyon. Patuloy mo siyang punuin ng karunungan, pag-ibig, lakas, at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Bigyan mo po siya ng biyaya upang maging mabuting halimbawa, tagapagturo at tagapag-alaga ng mga kabatang ipinagkatiwala mo sa kanya. Naway makita niya ang bunga ng kanyang kapagpaglingkod habang ang life generation ay lumalago sa pananampalataya at magiging mga tapat na alagad ni Kristo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede po ba ituon po natin na mapamay natin sa mga ito, sa mga kabataan. Aming Diyos! Maraming salamat sa bawat kabataang nakatayo sa harapan mo ngayon. Salamat dahil bago pa man sila isinila, kilala mo sila at may layunin ka para sa kanilang buhay. Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo ang life generation. Tulungan mo silang magsimula ng maaga sa pananampalataya. Bigyan mo sila ng puso na umiibig sa iyong salita. Ingatan mo sila sa laban ng tukso, kalituhan at impluwensya ng mundong ito. Puspusin mo sila ng banal na Espiritu. Amen. Bigyan mo sila ng tapang upang tumayo para kay Kristo. Gamitin mo sila bilang ilaw sa kanilang mga paaralan, tahanan, komunidad at online spaces. Naway maging mga kabataan may malalim na ugat sa iyong salita at may matapang na puso para sa iyong misyon. Pinapadala namin sila sa inyo ngayon bilang mga kinatawan ni Kristo sa kanilang generation sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ngayon, Mondina, may pa tayong isang gagawin na simbolismo. Howard, nawa itong verse na to, susuot mo to, let your light shine. Amen. Susuot mo para maging reminder sa'yo at isa-isa mong bibigyan ng iyong mga tropa. Bawat yan, ang bawat dollar ay may mga verses. Yan ay simbolo ng salita ng Diyos na iyong dadalhin araw-araw sa iyong tamunuhay. Pwede ba kumarap kayo sa congregation, mga kabataan, Howard, harap kayo? Harap lang. Kasama ng kanilang life coach na si Brother Howard Ang at sa suporta ng buong Inday Christian Fellowship Family, we are commissioning this entire life generation to start their faith young, grow their faith through God's Word, live their faith for Christ's mission. Naway gamitin kayo ng Diyos upang maging ilaw ng inyong henerasyon at daluyan ng pag-asa sa maraming tao. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Humayo kayo at magpakarami.